yun po ay pagpapaalala ng Diyos. Alam po natin na walang may-ari sa hangin, walang may-ari ng araw, walang may-ari na kung ano pa man ang nakikita natin sa mga paligid natin, kung hindi ang Diyos lamang. Ano po? So, ibig sabihin, lahat ng mga kailangan natin, kailangan ng tao, ay sinusupply ng ating Panginoon. At yan po yung magiging tema ng ating mga salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayon. Ano ba yung pagmamahal na meron ng Diyos at ano ba yung pagmamahal na meron ng tao sa kanyang kapwa at sa ating Panginoon? At ano bang pagmamahal ang dapat natin isukli doon sa pagmamahal na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Sa una po sa lahat, ang title po nito ay makikita po natin, A Kind of Love. Ano po? At yung ating talata na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa 1 John chapter 4 verses 7 to 12. Inaanyahan ko po lahat na tumayo at samahan po ninyo basahin ang talatang ito. Babasahin ko po siya ng tuloy-tuloy at makikita naman po natin doon sa ating screen. Na po? Ang sabi po ito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Wika ng Apostol John. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Patuloy po natin basahin. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit, kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Tayo po ay umuot, tayo po ay manalangin sandali. Purihin po ninyo, Panginoon, ang pagkabasa ng inyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, na ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang banal Espiritu mo, ang manguna sa bawat isa sa amin. Tumimo sa amin, Panginoon, sa pinakamalalim na bahagi ng aming buhay, ng aming puso, ang mga salitang aming pagbubulay-bulayan. Alam namin, O Diyos, kung paano mo kami inibig. Alam namin, Panginoon, kung paano isinakripisyo mo, Panginoon, ang buhay ng aming Panginoong Hesus upang mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Sino ba man naman kami, Panginoon? Halos lahat kami. Sa una ay mga kaaway mo. Hindi mo kami kakampi, Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus ay nilinis mo ang bawat isa sa amin upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagdating ng panahon ay makaharap kami sa iyo bilang banal, Panginoon. Kaya po, O Diyos, hayaan mong suklian namin ito kung papaano ibigay mo sa pamamagitan ng aming pananampalataya ang pag-ibig ng aming Panginoon Hesus ay maibalik namin sa iyo, Panginoon, ang ganito'y klaseng pag-ibig sa aming kapwa at sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat pagsabantayan. Ano po? Ang sabihan natin kanina, ang Diyos ay umibig sa atin. At alam naman natin kung anong klase ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ipinagkaloob nga mismo ang kanyang anak upang mapatawad daw ang ating mga kasalanan. Stop tayo roon, mga kapatid. Ano? Alam na alam natin yung talata na yun. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus mismo ay isinakripisyo ng Ama para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Pero, may mga bagay po tayo sa ating kapwa mismo, sa atin mismo, sa bilang tao,
Sino ba yung mga nakakagalit natin dito sa ating mga nasa paligid sa atin? O sino ba yung nakakasama ang loob sa atin? O sino ba yung sumasama ang loob naman sa atin? Halimbawa, hindi tayo nagagalit, marunong tayo magbigay, marunong tayo magpatawad. Sino ba ang tao naman na mapaisip natin sa ngayon, naiisip natin na po pwedeng maging lumikha ng galit para sa atin? Alam po ninyo mga kapatid, hindi namimili ang galit ng tao. Tandaan po natin yan. Kaya nga mga kapatid, ang tanging susi lamang natin ay yung totoong pag-ibig o tunay na pag-ibig na nanggagaling sa ating puso. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Una, kung pwede ang magulang nagagalit sa anak. So nandun ngayon yung hatred. And vice versa mga kapatid, yung anak nagagalit din sa magulang yan, nagtatampo. Maaaring silang magkakapatid, nagkakagalit-galit. Maaaring yung mga kamag-anak, nagkakagalit-galit. Maaaring ang magulang sa anak, ang anak sa magulang. Maaaring yung mag-asawa, nagkakagalit. Ang magbiyanan, nagkakagalit. Bakit nagkakaganon mga kapatid? Sapagkat nawawala mismo ang isang susi kung paano yung galit na iyon ay laging nangingibabaw sa ating puso at sa ating isipan. Iyon yung pag-ibig. Hindi lamang basta word na pag-ibig o literaling pag-ibig mga kapatid. Iyon yung pag-ibig na nanggaling sa ating Diyos mga kapatid. Iyon yung pag-ibig mismo na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga minsan, doon sa talata, sige Faith, ng Matthew chapter 18 verses 21 to 22. Ito po ay talinghaga sa taong hindi marunong pagpatawad. Ang sabi rito, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sino ang tinutukoy ngayon ni Pedro rito? Nakita po ninyo, no? Kapatid mismo. Kung siya ay magkakasala kay Pedro, ilang beses niya dapat patawarin? 7 beses po ba? Sa maghapon yan, mga kapatid, ano po? Yan ang kaisipan niya. 7 beses po ba? 7 times. So kung nagkagalit kayo ng umaga, patawarin mo siya. Nagkagalit ng halik, patawarin mo siya. Pero ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus, ibang-iba. Sumagot naman si Jesus, ang sabi sa kanya, anong sinabi? Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So, ibig sabihin, 70 times 7 equals 490 times. Kung i-convert natin ito sa mathematical equation, ibig sabihin, 490 times tayo magpapatawad sa loob ng isang araw. Anong sabi ngayon dito mga kapatid? Jesus sets no limit mga kapatid. Ano ba? Wala siyang limit ang gusto niyang pagpapatawad. At yun mismo ang ipinangaral ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga disipulo. Ibig sabihin yung mga disciple, apostle, binigay ito ng ating Panginoong Hesus na walang limit ang pagpapatawad. Tayo ba bilang tao, ito ang gusto sa atin ng ating Diyos. Kaya ba natin yung walang limit na pagpapatawad? Ito ba ang pag-ibig na sinasabi sa atin? A kind of love na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi natin papaano? Para mapalapit daw tayo sa Diyos, para malaman tayo ang alagad ng Diyos. Anong sabi? Sumunod tayo at sundin natin ang mga gawin ng ating Panginoon. Ano yung nararamdaman ng Panginoon? No limit pagdating sa forgiveness. Ibig sabihin mga kapatid, walang hanggang pagpapatawad sa ating lahat, sa puso natin. Kaya ngayon, kung may naiisip tayo, na gagalit ko pa si ganun, gagalit ko pa si ganito. Ano sabi ng Diyos? Itong araw lang na to, 490 times mo siya dapat patawarin. So ibig sabihin, kailangan nating magpatawad. Tingnan natin ang nilalaman mismo ng ating scriptures. Sige, debate yung ating susing talata. So, ang nilalaman ito ng kabuuan, this is our Lord
Jesus Christ teaching. Ang sabi rito, love one another as I have loved you. Magmahalan daw. Love one another so everyone will know you are my disciples. And number 3, love one another so others can see God. Ba, nakita niyo? Pag nagmahalan daw tayo, doon sa dulong talatang binasa natin, makikita natin ang Diyos. Paano yun? Tingnan natin mga kapatid. Ano ba? Ano sinabi ng John 13, verses 34 to 35? Ang sabi rito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Wika ng ating Panginoon. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. And this is the content of this verse, mga kapatid. Ito ang nilalaman. Love your neighbor, love your enemies, love your family, and love one another. And we will focus doon sa love your enemies. Kasi kino-cover niya lahat to, mga kapatid. Kaaway natin lahat. Ano po? Pag sinabi ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapitbahay, ang ibang tao mahalin mo, itinuturing iyon ng Diyos na kaaway mo, kapatid, sapagkat ayaw ng Diyos mismo sa atin na hindi tayo marunong magpatawad. Love your family. The same. Ibig sabihin, lahat ng pamilya natin, lahat ng miyembro ng pamilya natin, kung meron tayong sama ng loob, ngayon pa lang isipin natin na sige, pinapatawad ko na siya. Iyon mismo, kapatid, wala kang makarinig yan. Sinabi mo ba lang yan, mga kapatid, ay meron na yung kapangyarihan na makarating sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay batid mismo kung ano ang laman ng isipan at ng puso natin. Word pa lang na pinapatawad ko na siya. Sige, kahihirapan ko ng sarili ko, patawarin ko na nga siya. Doon ngayon magkakaroon ng gaan yung iyong nararamdaman, kapatid. Ano po? Then, love one another. Yun po sinasabi. Pag sinabi sa ating, mahalin natin ang ating kaaway. Anong sinabi ng Matthew chapter 5, verses 44 to 45? Ang sabi rito, simpleng-simple ito, mga kapatid. Ano? Sabi sa atin, ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Nakita po ninyo, kapatid, ano? Mga kapatid, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Wala namang ibang pakahulugan dito eh. Kung hindi mahalin natin o ibigin natin ang ating mga kaaway. At ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo. So, ibig sabihin ng umuusig, ano? Nag-iisip ng masama, nag-iisip ng hindi maganda, yung isinechismis ka, ibinamarates ka sa iba, pero anong sabi? Ipanalangin ninyo. Ay pagka minarites ka sa iba, doble marites ang gagawin mo. Di po ba? Pag nakagalit mo, halimbawa, ipa-block mo. Sino ba rin yung mahilig mag-block? Sino yung mahilig mag-block? Honestly. Joke lamang po, ano? Yung mag-block, ano po yun? Ibig sabihin, yung ayaw mo na siyang, tama ba yun? Ayaw mo na siyang makausap o pumasok yung message sa iyo pagdating doon sa social media. Ano? Ayan. So, kung na-block natin, ang problema, na-block natin, hindi tayo marunong mag-unblock. Yan ang problema. Ano po? Opo. So, iwasan natin yung i-block. Kaya yun lang. No? Pwede ba yata ang basahin, tapos parampasin nyo? Anyway, sabi nga natin, ito talaga ang aral ng Panginoon eh. No? Mahalin natin ating kaway at ipanalangin natin yung mga nagbablock sa atin. Amen? Yung nagbablock, ano? Ang sabi pa rito, upang kayo ay maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama at mapapaulan at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Pantay ang Diyos, mga kapatid. So
So, ibig sabihin, masama't mabuti yan, wala rin tayong itatangi. Masama't mabuti yan, pwede natin gawan ng mabuti pareho. Diba? At mamaya makikita pa natin, kung tayo ay gagawa ng mabuti, paano yung hindi gumagawa ng mabuti? Ngayon, ano ba yung sinasabi sa ating the significance of loving one another? Ibig sabihin, ano ba ngayon yung kaimportantehan mismo? Ano ba yung kaugnayan nito mismo? Doon sa mga talata na binasa natin, kung tayo raw ay natuto na o nagmamahal tayo sa ating kapwa. John wrote, no one has ever seen God, sabi sa atin, no? Ang sabi rito sa 1 John 4:12, yung binasa natin kanina, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Maliwanag mga kapatid, nasa atin ang Diyos doon sa huli at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Maliwanag, ano? Pag nagmahal daw tayo, lalo na kung kaaway man yan, lalo na kagalit man natin yung sa loob ng ating tahanan, suklian natin ang pagmamahal. Alam po ninyo, sa naranasan ko mismo, napakasarap mamuhay ng simpleng pamumuhay lamang mga kapatid, na naglilingkod ka sa Diyos. Walang kasing ligaya, mga kapatid. Yung wala kang kagalit, yung wala kang kausap na nasasamaan loob sa iyo, wala kang kasamaan ng loob, napakasarap po dyan. Yung mga dati mong na-block, in-unblock mo na, ano po? Bumalik na naman tayo mga kapatid. Kasi yun na tayong modernong pamamaraan ngayon ng pagkakagalit ng dalawang magkaibigan, ng blocking and unblocking. Ano po? Black kung black, sabi nga nun, no? Hindi yung white is white, ha? Yung black talagang as in, ayaw mo na siya makatanggap o ayaw mo na makatanggap mismo ng mensahe doon sa tao na yun. Unblock lang. Matuto rin man tayo mag-unblock. Ano po? At iyon ang gusto ng Panginoon, hindi yun ang gusto ng pastor, mga kapatid, ha? Hindi yun ang gusto ng pastor. Iyon ang gusto ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi sa atin galing yan. Tingnan natin doon sa talata mismo. Anong sabi rito sa talata ng 1 John 19 yata ito, no? 1 John 4:19. Ang sabi rito, we love. Tayo raw ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. We love because He first loved us. Ibig sabihin yung pag-ibig na nasa atin, pag ito na mismo ang umiiral sa atin, nagmamahal tayo sa ating kapwa, sa magulang, sa kapatid, sa anak, sa kamag-anak, at sa ibang tao. Kapatid, yan ang pag-ibig na galing sa Diyos. Pero, may pag-ibig na hindi galing sa Panginoon. Sige, tingnan natin. Ano ba yung sinasabing ang pag-ibig sa kaaway? Ang sabi ng Luke, chapter 6, 27-36, isa-isahin natin. Kung nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin. Halimbawa ko, mahal ako ng Pastor Chris, bahal ko rin siya. Pero ang sabi, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. So, pwede kami, pareho kami makasalanan, pero nagmamahalan kami. Nakita niyo yung point na yun? So, ibig sabihin mga kapatid, makasalanan man, pwedeng magmahal kung minahal siya ng isang makasalanan. Pero hindi yun ang tinuturo sa atin. Ang sabi pa rito, kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti, sa inyo ang gagawin ninyo ng mabuti. Anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. Gawan ko siya ng mabuti, gawan niya ng mabuti, pero masama kami. Pwede rin ba yun? Yun ang sinasabi rito. Hindi pwede mga kapatid. Ibig sabihin, yung paggawa ng mabuti at pagmamahal na yun, hindi iyon ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Patuloy natin basahin at lumaktaw tayo doon sa Luke 6, verses 35-36. Ang sabi, sa halip, ang sabi sa atin,
Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Nakita niyo na, bakit pantay ang tingin ng Panginoon? Wala dapat tayong tinitingnan. Masama't mabuti, dapat sa paningin natin pareho. Gawan natin sila pareho ng mabuti. At iyon mismo ang gusto ng Diyos sa atin. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. Maliwanag mga kapatid, ano? Ang sarap basahin. Ano ngayon ang sinabi ng Luke chapter 6 verse 27? Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Clear mga kapatid. Ang pagmamahal na hinihingi sa atin ng Panginoong Hesus ay ibang klaseng pagmamahal. A kind of love na nanggaling sa ating Panginoong Hesus na gusto niya mismo, iyon ang i-apply natin sa ating kapwa. Ginawan ka ng mabuti, doon ka lang gagawa ng mabuti. Ginawan ka ng masama, gagawan mo rin ng masama. Hindi po pwede ang ganon. Ang sabi mismo, mabuti at masama, pareho natin gawan ng mabuti. Kung tayo may kaaway, patawarin daw natin. Mahalin ang word paraon. Ibig sabihin, mahalin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin mismo ang umuusig sa atin. Napakasarap na pag-ibig mga kapatid. Pag nagawa natin yan, mamumuhay ka ng tahimik, makakatulog ka ng mahimbing, gigising ka ng tanghali, gigising ka ng payapa, walang problema, walang agam-agam, walang iniisip ng anuman. Sapagkat ang nakakagulo sa isipan ng tao ay yung minsan may naiblock ang isang tao pero pagka may naiblock, natatawain ba nyo? May na-i-block na ba kayo? May na-i-block ang isang tao na bigla mong naisip, bakit ko nga ba siya na-i-block? Eh, ginawa mo naman mabuti dati nito. Diba? So, ibig sabihin, magkakaproblema ka pa. Magkakaroon ka pa ng isipin. Ayan, pag-uwi natin mamaya, paturo tayo, Daddy, Mami, paano ba yung pag-unblock? Anak, para mga nito, tulungan mo ako, unblock natin to. No? So, ganun po ang gawin natin. Ngayon, may mga bagay, yung tao mismo, may mga pangangailangan tayo. Dapat alam natin yan bilang tao. Dahil iyon ang kailangan natin gawin mismo. Ang tinatawag natin human needs, mga kapatid. Ito po ay simpleng-simpleng bagay na kailangan, very practical, yung nilagyan akong example, na kailangan alam natin sa kapwa natin lahat. Uulitin ko, ang sabi sa atin, masama't mabuti, i-apply natin ito. Anong pangangailangan nila? Ang sabi sa atin, we need or they need basic needs. Katulad ng ano raw, air, water, food, shelter, clothing, sanitation, rest, sleep, exercise, purpose. Yung kay Brother Arman, may nag-alok ng shelter, silungan. Alam po ba ninyo na yun yung isa sa mga unang pangunahing pangangailangan ng isang tao, yung may masilungan tayo. Sa init, sa lamig, sa ulan, meron tayong masisilungan. Kaya mapalad na tayo lahat kung meron tayong sinisilungang isang napakaayang tahanan. Tapos pupurihin natin siya ng pag-ibig. Ano po? Pag-ibig na, sabi nga natin, wala tayong iniisip na kakaway. Wala tayong binagla. Ano? We need or they need love. Kailangan doon nila ng pag-ibig. Kindness. Tayo ang gagawa nito mga kapatid ha. Masarap mabuti. Ibigay natin yung kindness, acceptance, a sense of connection or belonging. Yan. Yan ang kailangan natin gawin sa ating kapwa. But we need
or they need touch. Someone to care, emotional support, to communicate, to teach, comfort, support, understanding, and self-esteem or esteem. So pag sinabi natin to communicate, emotional support mga kapatid, hindi lang daw basta tayo makikinig sa sasabihin ng ating kapwa. Meron dapat tayong gawin para sa ikabubuti ng ating kapwa. Someone to care. So ibig sabihin, kailangan na andun yung pagbibigay mo mismo, ano man yung pangangailangan mismo ng ating kapwa. For the last to pray, ano ngayon ang sinabi ng Philippians chapter 4 verses 19 or verse 19? Sino ba ang nagsusupply ng lahat ng bagay? Simple lamang mga kapatid. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, mga kapatid. So, iyon mismo, si Jesus mismo ang magsusupply sa ating lahat na yan. Ano mang ipinagkaloob natin sa ating kapwa, kapatid, pag sinabing walang hangganan, lahat ng ibigay mo, sobra-sobra ang ibabalik sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Ano mang gawin mo, material man yan, spiritual man yan, advice man yan, pagmamahal man yan, iyon din ang ibabalik sa atin mismo ng ating Panginoon. Dahil wala naman tayong panggagalingan lahat yan, yung source na yan, kung hindi ang ating Panginoong Jesus lamang, mga kapatid. And for the last pray, tingnan natin ito, mga kapatid. Our Lord Jesus Christ was teaching all His disciples to set no limits. Pag sinabing no limits, mga kapatid, walang hangganan on how much mercy would show. Lahat tayo, mga kapatid, sabi nga natin, ano mang meron tayong pag-ibig o awa sa ating kapwa, ipagkaloob natin ito na katulad ng pagkakaloob ng Ama sa Anak upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kapatid, kung tayo ay nangailangan man, kung natatandaan nyo ang verse, yung asno na babae, kinailangan din yon ng ating Panginoong Jesus. Siya man mismo bilang Diyos ay nangailangan. Pero pinili niya mismo kung sino yung nag-supply sa kanya. Di po ba? Anong sinabi doon sa Matthew 21, chapter 1 to 3? Maliwanag ang sinasabi doon, mga kapatid. Di po? Kunin ninyo ang asno, pati yung kanyang anak, palagay ninyo. At sabihin ninyo na kailangan iyan ng Panginoon. Ay how much more ang tao pa. Ibig sabihin, mga kapatid, sa Diyos tayo umasa. Lahat ng kailangan natin, lahat ng bagay na kailangan natin mismo upang maipigay natin sa ating kapwa, ay hingin natin lahat sa Panginoon sapagkat siya lamang ang source lahat ng ating mga pangangailangan. At pag-uwi natin mamaya sa ating tahanan, maliwanag, mga kapatid, ano? Sa puso natin, sa isipan natin, ibigay natin yung pagpapatawad na katulad mismo ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay tumayo at tayo po ay